Alam nyo po ba na asar etong si Panelo kay Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, dahil hindi matanggap ni Panelo na yung mga bata nila dun sa Senado, yung mga senador na kaalyado nila, wala pong magawa sa magkapatid na Tulfo. Kaya nga, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo nung in-interview sa SMNI, etong si Panelo, mukhang galit na galit po siya kay Senator Erwin Tulfo at tinawag niya pa na ubod ng yabang daw etong si Senator Erwin kasi nga hindi niya matanggap na yung mga senador na kaalyado nila walang magawa sa magkapatid na Tulfo dyan po sa Senado. So ngayon, ito mga kababayan, pakinggan po natin. So ito, play po natin mga kababayan. Ganda rito. With a destructive and odious Senate gridlock. Yan po ang last part. O yan. Alam nyo, meron bagong, yung ginaganap ngayon. Ang problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. Oh! At sobrang yabang. Hindi ko akalain na, kaibigan ko ito Pero yung ginawa, Wala, hindi nyo kasi kinakaya magkapatid na Tulfo. Bukod mga kababayan sa ganito kasi, yung ikinagagalit nila sa mga Tulfo. Bukod sa kung tumakbo yung mga Tulfo sa 2028, kayang ilang paso po itong si Sara Duterte. Lalo na mga kababayan kung halimbawa, magtatandem itong si former VP Leni at saka po itong si Senator Raffy Tulfo. Kayang-kaya po talaga nilang tambakan sa bilang ng boto ito pong si Sara Duterte, lalo na't hindi mahagilap ngayon itong si Sara kung nasaan. Nilindol na lahat-lahat yung mga constituent po nila, especially sa Davao mga kababayan at sa Mindanao, hindi mahagilap itong si Sara Duterte kung nasaan. So ngayon, kung ang pag-uusapan natin mga kababayan halimbawa 2028, kaya sila nang gagalaite sa mga Tulfo dahil nga hindi pa nag-a-announce itong si Senator Raffy Tulfo at hindi pa nag-a-announce si former VP Leni, minsan natatambakan pa itong si Sara Duterte. Yan ang ikinagagalit ng mga DD-shit dito po sa mga Tulfo dahil nakikita nila na banta itong magkapatid na Tulfo mga kababayan dito po sa kandidatura ni Sara Duterte. Kaya ngayon, itong si Panelo nang gagalaite kay Senator Erwin Tulfo dahil nga ang tingin niya kay Senator Erwin napakaubod ng yabang daw po dahil dyan sa ginagawa sa Senado mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, tama lang naman yung ginagawa ni Senator Erwin na ilabas yung katotohanan. Ngayon, nabubuking yung katotohanan mga kababayan patungkol dito sa ginawa ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta na nilinis nila yung pangalan ni Legarda pagkatapos sumanib sa kanila, pagkatapos nila maging kaalyado. At yan yung hindi matanggap ni Panelo. So ngayon, tuloy pa natin. niya talaga napakasama at hindi karapat dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng. Ay, biruin nyo kasi simula ako pa lang, umiiyak na si Ricardo. 'Di ba? Siguro nakatikim ito ng bayag ni Digong. 'Di ba? Siguro nakahimod ka ng puwet ni Digong kaya kaganyan, no? Anyway, tuloy pa natin. Sa kanya, napwesa siyang humingi ng tawad. Di mo sabi niya, "Pwede ko kayo. Humingi, ang yabang." Ay, sobra. Samantalang siya, kilala siya. Notorious nga ang kanyang ang kanyang pangalan na number one na bender, bro, breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti. Kaya tinusiran sila. Buti nga si Senator Erwin, binibend lang yung batas. Kayo nga, nilalabag nyo yung batas, tinatapakan at binabastos nyo pa. Diba mga kababayan? Sila nga dati, no, nasa kapangyarihan sila, ano ginawa ni Duterte? Tinapakan, binastos, inalipusta ang batas. Di po ba? Kaya nga yung mga kababayan Pilipino natin mas piniling lumapit sa International Criminal Court kaysa dito magsampa ng demanda. Kasi nga, walang magawa ang batas ng Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil binalahura nila ang proseso ng batas at proseso ng pananagutan dito po sa ating bansa. Dahil pagkakalaban nila noong mga panahon na yon at ikaw nagreklamo ka laban sa kanila, wala kang magagawa. Di po ba? Walang silbi ang batas mga kababayan, in my personal opinion, noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, nababaluktot nila ang batas. Yung mali, naiitama nila, yung mali, napapanatili nilang mali, at yung tama, kaya nilang baluktutin. Ganun po katindi mga kababayan, yung administrasyon ni Digong. Anyway, tuloy pa natin. Kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo, at pumuporma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at
sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Ah, Oh, ang dami nang bola diyan, ang dami nang na budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong gagawin. Tingnan muna, no? Wala yung 18 marino, no? Hindi nagpunta. Yes, Atty. nagpunta, hindi nga lang pumasok. Nagpunta doon sa opisina ni Robin Padilla pero doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, hindi po sila nagpunta dahil takot po silang makulong. Kakaano lang na balita, Attorney Sal, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. So, di ba Ma'am Mariam Thomas, mega love shoutout ha. mabuti? Anyway, tuloy ko. Kaya naman pala, itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan niya, no? Ni Laxi. Si Laxi Ah. Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag. Ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulat ng mga hindi umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabsuelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabsuelto niya na si Martin Romualdez, si Presidente Marcos Jr., sa halip na Oy, hindi po absuelto si Martin Romualdez ha. Sasampahan po yun ng kaso mga kababayan ng ombudsman. Plunder din. Hindi po absuelto si Martin Romualdez. Yung sinasabi dito ni Panelo, fake news po yan. Hindi pa inaabsuelto si Martin Romualdez. Di ba sasampahan nga ng mabigat na kaso, etong si Martin Romualdez, bukod po sa plunder at indirect bribery mga kababayan, may isasampa pang about do sa money laundering. Yung mabigat na kaso. Hindi po inabsuelto si Romualdez. buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatod. Hindi ba sabi niya doon sa linggo? Kaya hindi ba napula ako siya rito sa programa natin? Dahil sabi niya, Sayang to, abogado pa man. Tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan niyan. Sus Maria Josep. Kaya nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... Kaya yung pala. Kaya pala ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwarian. Yun na yun. Yun na yun. Bilib na yung mga didishit doon sa isiniwalat ng 18 kargador ng maleta. Diba? Yun na yung pagsisiwalat sa inyo. Yun na yung patutuo sa inyo. Ang daming butas. Naniniwala kayo doon? Ikaw, Attorney Salvador Panelo, naniniwala ka doon? Abogado ka? Di ba marunong kayo mag-cross-examine? Abogado ka, alam mong hindi sila nagsasabi ng totoo. Diba? Yun na yung mabigat sa inyo na ebidensya at patunay. Yun na yung matinding pagsisiwalat sa inyo. Ni hindi nga kinagat ng mga kababayang Pilipino natin dahil alam ng taong bayan na butas-butas yung statement ng 18 kargador ng maleta. Yung maleta boys. Diba? Kaya nga mga kababayan, kita nyo bilib na bilib sila. Halatang halata naman mga kababayan na hindi naniniwala si Panelo dyan. Pero kailangan niya maniwala. Kasi nga, DDS siya. Siyempre. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo matatakasan ang mga tao magbibigay kagad ng kahatulan. Kasi lalong-lalo na kung kapanipaniwala ang mga pagsasalaysay ng mga ito na kumpleto ang mga paglalarawan nila. At nagtutugma-tugma, sabi ko nga sa inyo, mahirap ang gumawa ng script kung 18. Mas madaling gumawa ng script kung isa-dalawa lang. Pag 18, magkakamali ka. Pero hindi. May kanya-kanya silang istorya. Tsaka mahalaga, ganito huwag niyong kalimutan na hindi naman original itong 18 ito. Hindi naman sila ang una naglabas nito Sino muna naglabas? Yung boss nila. Kasi ito yung mga dating bodyguards, drivers, messengers ni Saltico. Si Saltico ang una naglabas na nag-deliver siya ng pera. Kay Presidente Marcos Jr., kay Martin Romualdez. At binabalidate lang ng mga ito. Hindi lang pala yung dalawa, ugot na lang yung dami. Kaya naubos nga ang pera natin, di ba? Yan. Kaya ang galing, naipahid agad nila kay Presidente. Diba? Naipahid agad nila kay Presidente yung pandarambong na ginawa po nila nung panahon nila. Biruin nyo mga kababayan yung binabanggit nung 18 kargador ng maleta, yung maleta boys, kung titingnan po natin, yung binabanggit na nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Mark Villar, panahon po yun ni dating Pangulong Duterte bago mag-eleksyon.
Diba, bago po mag-eleksyon yon mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, si PBBM nanalo nung May 2025. At siya po mga kababayan ay umupo noong June. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, ang pinag-uusapan na budget noong 2022 mga kababayan ay budget for 2023. Hindi po for 2022 ha, for 2023. At yung binabanggit na nag-deliver ng mali-maletang pera allegedly sa bahay ni Mark Villar noong 2022, panahon pa po ni dating Pangulong Duterte yon. Ang speaker ng mga panahon na yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ay etong si Velasco. Diba? So ibig sabihin, kung totoo man etong mga aligasyon na lang ito, nung panahon pa pala ni Digong, trabaho na po talaga ni Nasaldico mga kababayan ang magnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. At dito lang talaga sa gobyerno ni PBBM, nabisto yung pandarambong nila. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Kaya pala, ngayon naiintindihan natin kung bakit kayo gustong magpalit ng liderato. Hindi lahat ha. Kasi sa 24, talagang merong mga pusakal na mga hindi ka nais-nais na. Ba't meron din naman kahit papano? Siguro malaki yung natanggap na maleta ni Panelo. Kasi sa panahon pa pala ni dating Pangulong Duterte yan eh. Naging talamak yung mali-maleta. Kumbaga nabisto lang talaga sa panahon ni PBBM. Yon, oo, si Lord Velasco pa. Ang House Speaker ng mga panahon na yon. Diba na kung saan nag-deliver ng maleta sa bahay ni Mark Villar. Gaya nung sinasabi nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Kaya nga para sa akin mga kababayan, nanggagalaiti sila kasi sa panahon ni PBBM nabisto yan. Kung hindi pinaimbestigahan niya ni PBBM, hindi magiging mulat ang isipan ng mga kababayang Pilipino po natin dito sa pagnanakaw ng mga ito gamit yung mali-maletang pera na sinasabi nila. May mga naninindigan. Pero kukunti lang po yun eh. So anyway, Yes, attorney. tingnan natin. Gusto kong marinig kung ano na nangyari ngayon dyan sa pa-reportin mo yung ating reporter nang malaman na. Kung ano nangyari dun sa ano? Gusto mo marinig kung ano yung nangyari dun sa 18 kargador? Ito, sinasampahan na ng demanda. Ang unang nagsampa ng kaso ay walang iba kung hindi etong si Senator Erwin Tulfo dahil para sa kanya, puro kalokohan lang ang pinagsasasabi ng mga yan. Ito, pakinggan mo. I am with my lawyer, Attorney Jubito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation Nakaw! in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Buluntate. Tatlo sa miyembro mga kababayan ng 18 kargador ng maleta ang sinampahan po ng kaso na oral defamation mga kababayan at saka cyber libel ni Senator Erwin Tulfo dahil nga dun sa hindi makatotohanan na sinasabi po nitong 3 sa 18 kargador ng maleta. Anyway, shoutout po kay Kuya Reynaldo ha. Thank you po sa pakapay. Tuloy pa natin. Yung sa maleta, and then yung sexual trafficking. Isa pa yan. So, hindi na ho natin pinalagpas. At saka dapat sampahan din ng kaso mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo itong si Eloy Bugris. Dahil si Eloy Bugris lang naman ang isa sa nagpakalat about dun sa pambababae, human trafficking, mga kababayan na sinasabing ikinoconnect nila dito sa mga Tulfo. Dapat din talaga masampulan po yon ni Senator Erwin Tulfo dahil walang katotohanan yung mga ibinabato nilang aligasyon. Dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, Yan na. Ayan na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos Tama! nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So, talagang nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga... Tsaka mga kababayan, take note ha. Meron akong napanaginipan kanina, nakatulog kasi ako eh. Merong malapit na pala makompleto yung 13 mga kababayan. Dahil meron pala talagang lilipat.
dahil meron akong natanong sa panaginip ko, ano bang rason bakit nilipat na si ganito? Ang sagot ba naman sa akin, mga kababayan, apektado na daw yung church. Apektado na daw. Yun lang ang naisagot, mga kababayan, napakaikli. Apektado na yung church. At the same time, matalik na kaibigan pala itong si Senator Win Gatchalian at saka si Senator Mig Zubiri. Kaya pala malaki ang posibilidad na lumipat itong si Senator sa simple majority ni Senator Win Gatchalian. Kasi matalik palang kaibigan niya yung dalawang senador, si Senator Mig Zubiri at si Senator Win Gatchalian. So malaki pala ang posibilidad na lumipat na nga kasi gustong-gusto na daw din magtrabaho eh. Gustong-gusto na daw magtrabaho pero hindi makapagtrabaho dahil pinipigilan daw ni Alan Peter Cayetano. So malaki ang posibilidad, mga kababayan, na sa mga susunod na araw, magulat na lang tayo kumpleto na yung 13. At si Alan Peter Cayetano ay hindi na po Senate President. Kaya pala itong si Akla, wala akong pinapangalanan ha, tumakbo dun sa isang party, mga kababayan, at nagbubulong kay FL. Yun pala, nakikiusap. Allegedly, mga kababayan, ayon sa ating panaginip. Pero tuloy pa natin. Accusations nila. So baka po kayo ay ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win. Ayan yung pinakapatas, mga kababayan, na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee willing mag-inhibit. Ito pong si Senator Erwin Tulfo kapag ka pumunta yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines para lang mailabas yung katotohanan, mga kababayan. Kung talagang may tapang sila na patunayan na totoo yung sinasabi nila. Kasi, di ba, magkakaroon ng hearing ulit etong Blue Ribbon Committee kapag ka kompleto na yung mga miyembro ng Blue Ribbon, mga kababayan, kapag ka nakakuha na sila sa minority at nakakuha na sila na sa majority. Ano po, kapag ka nakumpleto na yung 17, magtutuloy-tuloy po yung investigasyon sa 18 kargador ng maleta. Anyway, tuloy pa natin. Gatchalian, umayag naman po at umayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee Tama. to investigate flood control. Kasi po parang hindi na ho tayo natapos-tapos, pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at meron pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kaagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Tama. When the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap. Definitely. Pag-iinhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil Tama yan. Yun di po hinihingin lang. Sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligod? Hindi po. Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap niya. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang kinasuhan niyo ngayon. 18 na maleta boys, 3 lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin eh. Si Gumban, si Waupan at saka si Bolontate ho. Yung iba naman, wala akong namang sinabi. Sir, may duda Ngayon, pag hindi totoo yung mga sinasabi nitong 3 maleta boys na ito, mga kababayan, mabigat-bigat pa naman yung cyber libel. Di po ba? Lalo na, mga kababayan, kapag ka walang basihan yung accusation mo sa isang tao. Alam yan, ni Senator Erwin Tulfo. Yung iba sinasabi na magaan lang yan. Hindi, sakit sa ulo din yan, mga kababayan. Lalo na kung mapapatunayan na nagsisinungaling itong 3. po kayo sa Spectrum. Bakit kaya nila ginagawa ito? Politics. I mean, dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko noong pa, I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Totoo naman. Hindi naman ho kami interested. Eto, totoo yan ha. Kapag ka naging interesado sila, mga kababayan, etong magkapatid na Tulfo na tumakbo, kayang-kaya nitong talunin si Sara Duterte. At yung mga Duterte, bakit, mga kababayan? Dahil alam naman po talaga natin,
na ang gusto ng mga kababayang Pilipino po natin ay yung may aksyon talaga at gumagalaw, kumikilos para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. At bukod kay Presidente, kay PBBM, ang nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin ay etong sina Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, former VP Leni, mga kababayan, at yung iba pa na may malasakit at aksyon talaga na makakatulong sa taong bayan. Yan po yung dahilan kung bakit isinusulong ng mga kababayang Pilipino po natin itong mga Tulfo. Alam niyo mga kababayan na sa totoo lang, ang isa sa pinaka nagsusulong na tumakbo itong mga Tulfo, yung mga DD-shit naman eh. Bakit mga kababayan? Kahit ayaw ng mga Tulfo tumakbo sa presidential at vice presidential mga kababayan, sino ba nag-i-implicate sa kanila? Di ba yung mga DD-shit ang gagawin nila, ilalagay nila sa survey, ilalagay nila si Sara Duterte, si Robin Padilla versus Leni Robredo, Raffy Tulfo. Sila naman na nag-i-implicate niyan. Minsan pa nga Leni Robredo, Erwin Tulfo. Sila nag-i-implicate niyan mga kababayan. Tapos pag nakita nila doon sa kanilang survey na lamang etong si former VP Leni at saka si Senator Raffy Tulfo o etong si former VP Leni at saka itong si Senator Erwin Tulfo, binubura nila. Tapos nang gagalaiti sila at ibabas po nila yung mga Tulfo. Yan yung ginagawa nila. Interesado ni kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit po kami kagad itutulak dyan? Vice Presidente, marami din. Sa pagka-presidente, si Secretary John Vic, nagpahayag na gusto niyang tumakbo. Si Senadora Riz, Malabo si John Vic. Kahit patakbuhin pa yan mga kababayan, malabong manalo yan. nagpahayag na may mga tumutulak sa kanya. Si Mayor Leni, may tumutulak din sa Tsaka sa totoo lang mga kababayan, pag tumakbo si Secretary John Vic, kahit pa i-announce ni Presidente yan, pasintabi po, hindi ko talaga susuportahan yan. Kasi mga kababayan, ngayon pa nga lang nakikita natin yung aksyon na talagang si Bato de la Rosa, nasa mga kamay niya pero natakasan pa siya. Doon pa lang sa pagkakataon na yun, sinasabi ko na sa inyo na maaga pa lang, kahit pa i-announce ni PBBM yan, hindi ko talaga susuportahan yan. Pasintabi po. Bakit ko kami katitignan? Ilang beses na namin sinabi walang interes. Sa pagka-Vice President, ang dami rin si Robin Padilla, si Marcoleta, madami ho eh. Tatakbong bise. Bakit kami? Tsaka palagay ko doon ho yun eh. Tsaka iyan din yung dahilan kaya nang gagalaiti si Panelo mga kababayan. Kasi syempre, maalin nga naman doon sa dalawa yung pambato nila sa vice presidential. Pero paano ko ba i-explain? Nasasapawan kasi ng mga Tulfo. Diba katulad ni Marcoleta? Diba nasasapawan ni Senator Erwin Tulfo? Si Robin Padilla, nasasapawan ni Senator Erwin Tulfo at saka ni Senator Raffy. Kaya nagagalit mga kababayan etong sina Panelo kasi hindi nila matanggap na yung pambato nila na dapat ay pinag-uusapan ay hindi po napapag-usapan. Mapapag-usapan lang pag gumawa ng kagaguhan dyan sa Senado pero sa magandang paraan hindi po napapag-usapan. Doon ho sa number 2, bakit ho ito na napasama kami pagkatapos yung iba hindi at inaalis na isa-isa dahil kagrupo na po nila. Ako kasi na-identified ako sa Marcos Block dahil nasa ticket po ako ni Pangulo. Pansinin ho ninyo, kasama po si Tito Soto. Dahil sa ticket po kami ni PBBM noong nakarang halalan. Tapos nag-majority kami kaya naisama din si Loren dati at saka si Marquez sa majority. Ngayon po, wala na po sa majority yung dalawa. Yung isa, naalis na lang kaagad na nagkamali daw kaya tinanggal ko na sila si Senador Loren. Yan tanong ko paano si Mark Villar, baka sumama naman ang loob. Dapat alisin na rin nila. Ayan. Diba mga kababayan? So bukod pa po kay Senator Erwin Tulfo, isa sa nagsampa ng reklamo laban po dito sa 18 kargador mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si Congressman Benny Abante. Dahil sabi po dito sa News 5, basahin po natin ha, reklamo versus 18 nagpakilalang bagman, ano daw? Isinulong na, ika nga, or isinampa na. Sabi po dito, naghain si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. ng criminal compliance na libel at cyber libel laban po sa 18 na nagpakilalang bagman umano ng dating kongresista na si Saldico ngayong Martes, June 9. Kasama rin sa inireklamo ang abogado ng mga ito na si Atty. Libito Baligod kasunod ng umanay incorrect, baseless and misleading na aligasyon gaya ng pagdideliver na mali-maletang may laman na pera sa ilang kongresista. Ngayon, sabi pa dito mga kababayan,
the respondent falsely insinuating that among others received luggage containing cash from public funds. These allegations are entirely false or walang katotohanan at malisyoso, fabricated, and without any basis in fact or law, ayon kay Abante, mga kababayan. So ngayon, ito yung video ng formal na pagsasampa ng reklamo, mga kababayan, ni Congressman Benny Abante dito po sa 18 kargador ng maleta. Alam mo, nung una, Okay, Kuya Reynaldo, thank you po sa pakapi po. Maraming salamat po. Thank you po. nung una lumabas to, hindi ko pinansin. I was really, very quiet about it. No? Pero pangalawa na to eh. Tama. Pangalawa na. Nung una, alphabetical order pa nung una eh. No? Number 1 ako, tapos si Romy Apop na nawala na sa atin, number 2. Tapos ngayon, number 7 na ako. Baka yung pangatlo, baka number 30 na ako. O baka yung pang-apat, baka wala na ako. Hindi naman to dapat. Tama. Hindi notarized to, hindi to pirmado ng mga ng 18 Marines. At dapat yan, di diretso sa ombudsman. Talagang mayroon silang ebidensya. Okay, di ba gumawa nga sila ng for media purposes? Yun naman talaga, mga kababayan, ng purpose ng mga yan. Kaya sila gumawa ng ganyan, nag-akusa kung kani-kanino. Kasi for media purposes nga, yung ginagawa nila. Yung mga accusation po nila, mga kababayan, ay para lamang po sa media. Ano po, hindi para ilabas talaga yung katotohanan. Dahil kung ang purpose ng mga yan ilabas yung katotohanan, hindi sana nila tatanggalin ang pangalan ni Senator Loren Legarda porkit naging kaalyado nila. Di po ba? Di ba dapat kapag ka maglalathala ka ng katotohanan, kahit pa kaalyado mo yan, basta sangkot, ilabas mo. Hindi yung pagtatakpan mo. Ang problema sa ginawa ni Marcoleta at ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, at nitong si Atty. Baligod at yung 18 kargador ng maleta na alisin yung pangalan ni Senator Loren Legarda at nung hindi binanggit ni Marcoleta yung pangalan ni Legarda, doon pa lang isa lang ibig sabihin yan. Pinagtakpan nila yung mga pangalan ng kanilang kaalyado at the same time, ginamit nila yung pagdinig na isinagawa po nila noong June 4 para po i-weaponize laban doon sa kanilang mga kalaban sa politika. Yan talaga yan. Pagka hindi nila kasundo sa politika o kasama yung pangalan mo. Pero pagka kaalyado ka, tatanggalin ko yung pangalan mo. Ganon po yung nangyari dyan. Walang ebidensya eh. Cyber libel, saka libel cases. Sino-sino For all agad? of them, sir? Lahat sila. Pati ang abogado, si Atty. Leve Baligod. O, yan. Diba? Pati daw yung abogado, si Atty. Leve Baligod kasama sa kanya pong kinasuhan. Kaya para sa akin, mga kababayan, tama lang yan. Na kinasuhan ni Congressman Benny Abante at saka ni Senator Erwin Tulfo, ito pong mga miyembro ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Kasama yung kanilang abogadong bulaan na si Baligod. Na obvious naman na nagsisinungaling. Dahil kung hindi nagsisinungaling yan, hahayaan mo magkwento. Yung mismong naka-experience at which is itong 18 nagpakilalang kargador. Dapat sila ang nagkikwento. Di po ba? Hindi dapat si Baligod. Dapat ang nagkikwento, lalo na at aamin sa publiko na mali ang sinabi nila yung 18 nagpakilalang miyembro ng Bagman. Di po ba? Na nagkakarga ng maleta na may lamang pera allegedly. Kaya dapat talaga, mga kababayan, sampahan ng kaso itong mga ito dahil yung ginagawa nilang yan ay hindi po talaga makatao. Ginugulo lang nila yung ating bansa. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po sa usapin po na yan.